Today's video is about sa GCash na naman ang topic natin ngayon. May nabasa kasi ako sa viewers ko at nagtatanong kung bakit hindi daw siya makapag-send ng pera na hindi pa naman daw siya umabot sa kanyang monthly limit. Pero bago ko sasagutin ang kanyang katanungan, kung bago ka pa lang sa akin channel at napanood mo ito, huwag mong kalimutan mag-like at subscribe. Dito po talaga sa aking tindahan, yung GCash po talaga ang isa sa nakakatulong sa akin. Lalo na ngayon, dito sa area namin, ako lang ang may GCash. Meron naman dito pero medyo malayo-layo na sa area ko. Marami naman dito mga sari-sari store pero wala silang mga GCash account dahil siguro natakot sila baka mawala yung pera nila sa kanilang GCash or baka ma-scam sila tulad sa nangyari sa isang tindahan na napanood ko lang din sa video. May napanood kasi akong isang video na yung babae nagpapa-GCash sa isang sari-sari store tapos noong na-send na niya, yung babae biglang tumakbo at hindi niya binayaran ang sari-sari store sa halagang 8,000 pesos. Napakalaking pera din naman talaga yun. Pero nasa sa atin pa rin yun. Dito po talaga sa aking tindahan, ang ginawa ko na kung hindi pa ibinibigay yung pera sa akin na pang-GCash nila ay hindi ko talaga isi-send yung pera nila. Pero kapag binigay na nila yung pera nila na pang-GCash, saka ko pa isi-send yung pera nila sa GCash. Kaya masabi natin na na-scam siya dahil tinakbuan siya ng babae na na-send niya yung pera pero hindi naman siya binayaran. Pero tulad ng sinabi ko na nasa atin pa rin yun. Lagi natin tatandaan kapag may GCash na kayo, huwag mong isi-send ang pera hanggat hindi siya nagbibigay sa'yo. At siguro napanood nyo rin nung nag-update ang GCash noon ay marami talaga ang nawala ng pera at yun talaga ang isa sa nakakatakot na mangyari. Kaya naiintindihan ko yung ibang katulad ko na mayroong sari-sari store kung bakit wala silang GCash sa kanilang tindahan. Pero sa akin naman po, ang ginawa ko sa GCash ko, pag alam kong marami na itong laman, ay binabank transfer ko na talaga siya. Mahirap talaga kung mayroong tatawag sa'yo na mang-i-scam at sinabing nanalo ka ng malaking pera, yung mga ganyang eksena. Tapos maya-maya may nagpapadala na sa'yo ng OTP, tapos hindi mo lang malaya na ibigay mo rin sa kanya yung OTP na yon at nauupi nila yung GCash account mo. Talagang mawawala lahat yung ipon mo. Sa panahon ngayon, dapat maging mapanuri tayo at maging mautak. Dito din pala sa aking tindahan, isinusulat ko yung pangalan, yung petsa at saka yung reference number, yung amount para alam ko kung sino yung mga kumukuha sa akin at yung mga reference number na kinukuha nila sa akin. At huwag magtiwala kahit kilala mo pa siya dahil hindi naman natin alam na mayroon talagang tao na gustong mang-scam sa'yo. Kunwari, naibigay mo na sa kanya yung pera tapos mayroon na namang bumalik na ibang tao at gustong kumuha ng pera pero hindi mo alam na iisa lang pala yung reference number na pinakita nila sa'yo. Tapos binigay mo naman sa kanya yung pera. Sa pamamagitan doon, talagang malulugi yung GCash mo. At ito ang aking sagot sa isa kong viewers na nagtatanong kung bakit hindi raw siya makapag-send ng pera na hindi pa naman daw siya umabot sa kanyang monthly limit. Wala sa iyo ang problema kundi yung GCash na pinagsisindan mo dahil siya ang nag-exceed sa kanyang monthly limit. Pero wag kang mag-alala kung nag-exceed kayo sa inyong monthly limit dahil nagre-reset naman talaga ang GCash. Kung gusto mong makita ang monthly limit mo, pumunta ka lang sa iyong profile, din tingnan mo lang yung profile limit mo doon. Pag nakita mong wala na yung guhit na blue, ay pwede mo na ulit gamitin ang GCash mo. May mga nagtatanong din kasi sa akin na kung paano daw mapataas yung kanilang monthly limit from 100,000 to 500,000. Katulad sa akin na 100,000 lang yung monthly limit ko noon pero ngayon nasa 500,000 na yung monthly limit ko mula nung nag-save ako sa GSave ng 100 pesos. Paano ko ginawa yun? Yun ang pag-uusapan natin sa susunod kong video. At sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please like and subscribe for more video. At hanggang dito na lang muna ang ating usapang negosyo at tungkol sa GCash. Maraming salamat!